Nagsimula ng local absentee voting sa araw na ito. Mga tauhan ng Philippine Army ang pinakamaraming bumoto ngayong araw. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Luisa! Princess, umarangkada na ngayong araw ang local absentee voting o pagboto ng mga tauhan ng gobyerno at ng mga uniformed personnel para sa 2025 midterm elections. Wala namang nakikitang aberya ang COMELEC sa pagsisimula ng botohan. Saktong alas 8 ng umaga, binuksan na ng Commission on Elections ang kanilang mga opisina para sa local absentee voting. Tinatayang nasa 57,000 ang nagparehistro para sa LAV at puro ito mga tauhan ng media at ng pamahalaan. Ang pinakamarami naman ay mula sa Philippine Army at sumunod ay ang sa Philippine National Police. Ang nagparehistro po para sa ating local absentee voting ay 57,682 at ini-expect natin more or less makakaboto ang mga yan. Ang pinakamadaming contingent sa Philippine Army. Kumpara noong mga nakaraang halalan, ang pinagkaiba ng local absentee voting ngayong taon ay automated na ito. Kung dati, mano-mano ang bilangan at pagboto, ngayon, gumagamit na rin ng balota ang absentee voters. Matapos ang pagboto, ilalagay na sa isang folder at isisil ang balota at pipirmahan ng botante. Bubuksan lang ito sa mismong araw ng halalan sa Mayo 12 sa main office ng COMELEC at bibilangin kasabay ng mga boto wala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala mang machine sa bawat lugar kung saan boboto yung mga local absentee voter. Ang mga balota po nila ay safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong ipifeed. Tiniyak naman ng COMELEC secure at hindi mabubuksan basta-basta ang mga balota para sa LAV. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malaki ang ambag ng 57,000 na registered absentee voters dahil kaya nitong magpapanalo ng kandidato. Kaya umaasa sila na ngayon ay mataas pa rin ang voter turnout para sa local absentee voting. Princess, magtatagal ang botohan hanggang mamayang alas 5 ng hapon at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa April 30. Para dun sa mga botante na rehistrado sa local absentee voting ay hindi na kinakailangan na magdala ng anumang klase ng identification ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pero ang paalala nila, kapag rehistrado ka sa local absentee voting ay hindi ka na pwedeng makaboto sa May 12 at kung hindi ka talaga makakaboto ng LAV ay hindi ka na rin makakaboto sa mismong araw ng halalan. Princess. Maraming salamat Luisa Erispe ng PTV.